Camilla, pakitingnan muna ang nilalaga kong itlog sa kusina. Ilalagay yun sa palabok na niluto mo kanina. Utos ni Agnes kay Camilla nang makabalik siya sa cafe. Ito ang manager nila. Nag-deliver kasi siya ng order ng customer nila online. Sige po ma'am, pero magsasara na po ba tayo? Oo, maaga tayong magsasara ngayon. Parating na rin si boss. Okay po. Pumasok na siya sa kusina ngunit nagulantang siya nang maabutan ng estrangherong lalaki na nanghahalungkat sa ref. Nakabukas din ang backdoor kaya inisip niya na magnanakaw ito. Hoy, sino ka ha? Tanong niya. Nagulat ang lalaki at tumalikod. Pinigil niya ito sa mga balikat at tinadyakan sa mga hita. Oh, what the hell? Daing nito nang mapaluhod. Magnanakaw ka no? Akala mo matatakasan mo ko ah? Gigil niyang pinalo ng kanyang siko sa balikat ang lalaki at pinuluputan ng braso ang leeg nito. Nagpumiglas ito at nakatayo pero hinawakan niya ulit ito sa balikat. Hey, stop! Miss! Pigil nito. Lumayo ito pero nahila niya ang suit nito na nakasaklob lang sa likod nito, kaya madaling natanggal. Sa lakas ng pagkahatak niya sa damit ay tumalsik ito sa kalan kung saan nilalaga ang itlog. Hala, nasunog! Tili niya nang mapansing nahagip ng apoy ang laylayan ng suit na itim. Hinila niya ito at inilapag sa sahig. Inapakan ng umaapoy na bahagi. How dare you! Asik ng lalaki nang makaharap sa kanya. Hinarap din niya ito at saka lang niya napansin ang mukha nito. Medyo madilim kasi sa area nila dahil hindi nakabukas ang isang ilaw. Anong how dare you? Ikaw ang lapastangan nang pumasok dito. Guard, may magnanakaw rito! Anya, nagtawag na ng gwardya. Dumampot pa siya ng kutsilyo mula sa lababo at itinutok sa lalaki. Ni, magnanakaw? Anang lalaki, itinuro ang sariling dibdib. Tinitigan ni Camilla ang gwapo nitong muka. Matangkad ito, matikas, baka sa puting polo nito ang matipunong dibdib. Sino ka ba? Kabadong tanong niya nang mapagtanto na mukhang matino naman ang lalaki. Pinulot nito ang nasira niyang suit nito. You broke my suit. May magnanakaw ba na magsusuot ng Brunello Cucinelli suit na worth 300,000? Natigilan si Camilla at ibinaba ang hawak niyang kutsilyo. Maya-maya ay pumasok si Glenda, ang kanilang boss, at nagmula ito sa backyard. What's happening here, Alexis? Nagtatakang tanong ng ginang sa lalaki. Mom, this woman thought I was a thief. She hurt me and broke my expensive suit. Sumbong ng lalaki, na anak pala ng kanyang amo. Patay, si Santi ka ngayon, Camilla. Nag-aalangang sabi niya sa isip habang nakatingin sa lalaki. Anak niyo po siya, madam? Balis ang tanong niya sa amo. Yes, and why did you hurt him? Kasi akala ko po magnanakaw siya. Naabutan ko siya na naghahalungkat sa ref. Kararating ko lang mula sa pag-deliver ng orders online at hilong-hilo pa ako sa biyahe. Kasi nakabukas din ang backdoor at akala ko dyan siya dumaan at hindi siya napansin ng gwardya. Kabadong paliwanag niya. Nanlisik na ang mga mata ng ginang at tuluyan siyang nilapitan. Camilla, I appreciate your concern for my cafe. Pero mukha bang magnanakaw ang anak ko sa paningin mo? Sorry po, nagkamali ako. Napayuko siya dahil sa hiya. I'll find your replacement. You're fired. Sa narinig ay bigla siyang lumuhod sa harapan ng ginang at nagmakaawa. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Paano ang anak niya? Kaya niyang lunukin ng pride, wag lang mawalan ng trabaho. Maawa po kayo, ma'am. Huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po ang trabahong to kasi mag-isa ko lang binubuhay ang anak ko. Hindi po madaling makahanap ng bagong trabaho. Samo niya. Dumating na rin si Agnes at nakiusap din sa ginang na bigyan siya ng chance. Maya-maya ay lumapit ang lalaki. Don't fire her, mom. Let me handle her. Sabi nito. Napawi rin ang kaba ni Camilla at napatayo. Salamat, sir. Sorry, hindi ko po sinasadyang saktan ka. Pasensya na po talaga. Natigilan siya nang mapansing titig na titig sa mukha niya si Alexis. Bigla itong umiti ng pilyo. Follow me outside, miss. Sabi nito at nagpatiunang lumabas. Sumunod naman siya rito sa backyard na merong hardin at espasyo para sa mga sasakyan. Doon pala nakaparada ang kotse ng kanyang amo. Maupo ka, miss. Sabi nito nang makaupo sa harap ng bilog na lamesa na merong payong sa gitna. Lumuklok naman siya at napatingin sa coat na inilatag ni Alexis sa lamesa. Hindi kita ipatatanggal dito sa cafe, but I have a deal. Sabi nito. Kahit anong deal, basta wag lang ako mawalan ng trabaho, sir.
Desperado niyang wika. Since you broke my suit, you need to pay for it. Nalalaki ang mga matang tumitig siya sa mga mata ng lalaki. Magkano po ba ang halaga ng suit na yan? Sinabi ko na kanina, more than 300,000 ang bili ko ng suit na to sa US. Pero since 2 beses ko na to nasuot, aalisin na natin ang butal. Ano? Ang mahal naman? May ginto ba ang suit na yan? Bakit ang mahal? Reklamo niya. Ngumisi ang lalaki. I like your personality. Palaban ka ah. Sinaktan mo pa ako kanina at dapat may bayad yun. Pero hindi ko na isasama. Teka, hindi ko kayang bayaran ng 300,000 na isahan lang. Ilang taong sahod ko pa yan. May anak ako. Paano ang gastusin namin araw-araw? Tumikwas ang isang kilay nito. So, are you married? Pagkuwan ay usisa nito. Byuda na ako. Namatay ang asawa ko mahigit 7 taon na nakalilipas. Ilang taon ka na ba? 28. Bata ka pa pala. I'm just 4 years older than you. Pero mukhang matanda ka ng 10 taon sa akin. At talaga nilait pa siya nito. Ano? Ang yabang mo naman? Pagod lang ako sa maghapon trabaho at pabalik-balik sa lansangan, kaya haggard ako tingnan. Alam ko may atraso ako sa'yo pero di kasama rin ng lait, sir. Dahil sa inis ay nakalimutan niya saglit ang kasalanan niya sa lalaki. Hey, kontrolin mo ang tapang mo. Baka tuluyang mawalan ka ng trabaho. Anito. Kumalma naman siya at inayos ang nagulo niyang buhok na hanggang balikat. Natanggal na ang kanyang hairnet. Pero ano naman ang deal mo, sir? Mahinahon na niyang saad. Ilang oras bang trabaho mo rito sa cafe ng mami ko? Dati 8 oras lang. Pero dahil wala pang bagong hire na kapalitan ko, umaabot ng gabi ang duty ko. Bako nagbubukas ng cafe 6 pa lang ng umaga kasi malapit lang dito ang inuupahan naming apartment. So, 12 hours ang duty mo? Nanlaki ang mga mata nito. Ganoon na nga at minsan lumalagpas pa. Napailing ito. That's against the labor law. I'll talk to my mom about this matter. Ang manager ang nagpapasya kung hanggang anong oras ang duty ko. Then I'll fire the manager. Wag! Mariin niyang pigil. Why? Katulad ko may pamilya ring binubuhay si Ate Agnes. Single parent din siya. But she's abusing her position. Kakausapin ko siya mamaya. Pero ito ang kondisyon ko. Magtatrabaho ka sa akin bilang office maid. At kalahati ng sahod mo ikakaltasin ko bilang bayad sa sinira mong suit ko. Maid? Napamulagat pa siya sa pagkawindang. Anong trabaho ko sa office mo? Ang gagawin mo lang ay maglinis ng opisina ko, magayos ng mga gamit, at ibigay kung anong kailangan ko. Parang assistant? Yes, pero walang kinalaman sa operasyon ng kumpanya ko ang trabaho mo. Personal maid lang kita na maa-assign sa office ko during my duty. I'm an afternoon person, so I do office works after lunch until night. Hanggat nasa opisina ako, naroon ka rin dapat. Napangibi siya. Ilang oras naman ang trabaho mo sa office? Depende. Minsan umaabot ng 6 at 8 oras ang trabaho ko. Kung matatapos ang duty mo rito sa cafe ng 2:00 ng hapon, diretso ka na dapat sa office ko. Nasaan pala ang office mo? Narito lang din sa San Juan City. Ilang minuto lang ang biyahe mula rito kung sasakay ka ng jeep. Hanapin mo lang ang DMG building. Naroon ang office ko. Then, look for Dennis Romualdez. He's my assistant and he will assist you. Sige, may scooter naman ako. Mabuti. Hindi ka mahihirapang bumiyahe. Pero magkano naman nasasahurin ko sa'yo? Magkano muna ang sinasahod mo rito? 18,000. As a delivery girl? Barista ako. Nagde-deliver lang ako minsan kapag maraming orders at hindi pa nakakabalik ang delivery man namin. Napahilit sa sentido nito si Alexis. Abusado rin ang manager niyo ah. Alam kaya to ni Mommy? Siguro kasi wala naman pakialam si Madam. Okay, idadagdag ko sa concern ko yung trabaho mo rito. Pero ang sasahurin mo sa akin ay 20,000 monthly. Pero kalahati lang ang makukuha mo kasi kakaltas ang kalahati para sa utang mo. Ngumuso siya. Huwag mo na lang kaya hatiin ang sahod ko para mas mabilis matapos ang utang ko. What? Amis nitong untag. Kung 10,000 lang ang ikakaltas mo, kailan ko pa mababayaran ng 300,000? Baka nararayuman ako hindi pa bayad ang utang ko. Natawa si Alexis. Sige, gawin na lang nating 30,000 ang sahod mo at 10,000 ang take home mo para mas mabilis. Ang laki na. Nawiwindang niyang usan.
Nilakihan ko na ang sahod mo. Umaangal ka pa rin? Tumikwas ang isang kilay nito. Hindi naman, kasi malaki ng 30,000 na sahod para sa akin. Tapos maid mo lang ako sa office. Tapos may trabaho din ako dito. May problema ka ba ron? Wala, salamat. Ngumiti rin siya. Take it. Inabot nito sa kanya ang suit. Bakit mo ibibigay sa akin ang suit mo, sir? Hindi ko na rin masusuot yan. At dahil babayaran mo naman, sa'yo na yan. Gawin mong basahan sa bahay niyo. Umangat ang sulok ng kanya mga labi sabay tawa ng pagak. Seryoso ka? 300,000 na halaga ng suit na to tapos gusto mong gawin kong basahan? Hindi ka rin mayabang no? Napailing si Alexis bagong humiti. Pasalamat ka, cute ka. Kung hindi, hahayaan kitang palayasin ng mami ko rito sa cafe. Anito. Nawindang siya at hindi nakaimik dahil sa biglaang pagsikdo ng kanyang puso. Arogante si Alexis sa unang impresyon niya rito. Pero bakit kinilig siya sa papuri nito? Okay matapos mong laitin ang itsura ko, sasabihan mo akong cute? Maya-maya ay sabi niya. Mahina itong tumawa. Sorry about my attitude earlier. Sa unang tingin kasi mukha kang losyang. Pero habang tumatagal nakausap kita, napansin ko kulang ka lang pala sa glow up. Tipid siyang umiti. Maghintay ka kapag ako nakapag-ayos. Hamon niya. Pilyong umiti ang lalaki. Let's see. Paggawan ay tumayo na ito. Sa Monday ka na magsimula sa trabaho mo sa akin. I'll talk to my mom and your manager first. Anito. Iniwan na siya nito. Tumayo na rin siya at pumasok sa cafe. Sarado na ito sa harapan kaya kinuha niya ang kanyang bag sa locker. Hindi naman maalis ang ngiti ni Alexis habang papasok siya sa mini office ng mommy niya sa cafe. What's the meaning of that silly smile, iho? Tanong ni Glenda, ang kanyang ina. Nakaupo ito sa couch kaharap ang manager. Nothing. Maang niya. Pero ang totoo ay natutuwa siya kay Camilla. Umupo siya sa gawing kaliwa ng ginang. So, anong napag-usapan niyo ni Camilla? I gave her an extra job to compensate for the damages to my suit. At may concern ako tungkol sa cafe. Bakit pala mag-isa lang si Camilla bilang barista? Napansin niya ang balisang mukha ni Agnes. Inusig niya ito ng tingin. Sabi kasi ni Agnes ay biglang humina ang income ng cafe nitong nakaraang linggo. Kaya hinayaan ko siyang magdesisyon. Nagbawa siya ng tao. Ani Glenda. Pero nilalaga rin niyo sa trabaho si Camilla. Siya pa pala nagbubukas ng cafe tapos siya rin for closing. You know it's against the employees' right, Mom? Naging uneasy na rin ang kanyang ina. Ngayon ko nga lang nalaman to kasi nagtaka ko kung bakit mag-isa na lang si Camilla. Tinitigan niya ng masama si Agnes. Porke hindi nagre-reklamong empleyado, aabusuhin niyo. Mag-hire ka agad kayo ng kasama ni Camilla at ibalik sa 8 oras ang trabaho niya. Barista siya at dapat yun lang ang trabaho niya. Simula Lunes, magtatrabaho siya sa opisina ko pagkatapos ng duty niya rito. Hanggang 2:00 lang dapat siya rito dahil kailangan pa niyang pumasok sa opisina ko to do her job. Anya. Naintindihan ko po, sir. Pasensya na po. Bigla lang kasing bumagsak ang sales last week at mas malaki na expenses. Depensa naman ni Agnes. I'll give you a chance to fix this issue. But once I notice some abusive treatment of the employee, I will fire you. Understood? Yes, sir. Sige na, umuwi na kayo ni Camilla. Tumayo naman ang babae at lumisan. Paggawan ay binalingan niya ang kanyang ina. Mom, I allow you to open your business, but you must know how to treat your employees right. Sinabi ko na sa inyo na isa sa nagpapabagsak sa kumpanya ay pang-aabuso sa empleyado. Tapos iisa na pala ang empleyado mo rito at isang manager at isang guard. Hindi mo man lang alam. Sermon niya sa ina. I know, iho. Sorry, naging busy ako last week kaya inasa ko na kay Agnes ang pamamahala rito sa cafe. Naging empleyado rin ako kaya naintindihan ko ang hinaing ni Camilla. Anito. And don't dare blame Camilla about it, okay? Napabugan ng hangin ng ginang. Wala naman akong problema kay Camilla. Masipag siya at mabait. Nung nag-apply siya rito, ako mismo ang nag-hire sa kanya. Na-inspire ako sa kwento ng buhay niya kaya naawa ako at tinanggap ko kaagad siya. Bakit naisip niyong tanggalin siya kanina? Kasi nga sinaktan ka niya at napagkamalang magnanakaw. Hindi naman niya napigil ang ngiti nang maalala ang eksena nila ni Camilla. It's my fault. Naghalungkat kasi ako sa ref kanina at naghanap ng mineral water. Wala kasi sa counter. Iiling-iling na sabi niya.
Teka, paano ka nasaktan ni Camilla? Sa laki mong yan, pumayag ka mabugbog niya? Natawa siya. Ma'am, hindi naman ako pumapatol sa babae, no? Iniwasan ko lang si Camilla pero hindi lang niya ako at sinaktan. In fairness, ang lakas niya ah. Natigilan siya nang mapansing inuusig siya ng titig ng kanyang ina. Bakit ganyan kayo kung makatitig sa akin, ma'am? Amis niyang tanong. Ngumiti rin ang ginang. Don't tell me interesado ka kay Camilla. Kastigo nito. Ho? Of course not. Mariing turan niya. I haven't seen you smile like that while thinking about a woman. Hey ma'am, what are you talking about? Naaawa lang ako kay Camilla kasi sabi niya single parent siya. Pero aminin mo, ang personality ni Camilla ang tipo mo sa babae. I know you, son. Ilang babae nang pinakilala ko sa'yo pero hindi ka interesado. He took a deep breath. Hindi niya maikakaila na gusto niya ang ugali ni Camilla. I admit, interesting ang ugali ni Camilla. Pero marunong akong lumugar, mommy. Anak, byuda na si Camilla. Nakita ko ng anak niyang lalaki na 6 years old. Madalas niya yung sinasama rito sa tuwing wala ang nanay niya. Kunot noong tinitigan niya ang ginang. Pakiramdam kasi niya ipasado rito si Camilla. Does that mean you like Camilla too? Usig niya. Malapad nang umiti ang ginang. Oo naman, nakikita ko kay Camilla ang sarili ko noong kabataan ko. Naisip ko nga minsan na sakaling makapunta ka rito ay ipapakilala ko sa iyo si Camilla. Pero baka dededmahin mo rin siya kasi may anak. Ang mga single at artistahing babae nga na pinakikilala ko sa iyo hindi pumasa sa iyo. Si Camilla pa kaya? Humalokip-kip siya. So may bala ka palang ireto sa akin si Camilla ah? Tumabang ang ngiti ng ginang. Naisip ko lang kasi na bagay kayo. Mature na siyang mag-isip, responsableng ina, mabait at masarap din magluto. Minsan nga ay siyang nagbe-bake ng cake sa tinapay rito. Really? Oo, gusto ko rin ang anak niya. Bibo, madaldal at malambing. I'm sure magugustuhan mo rin ang batang yon, Alexis. Teka, kung 6 years old na ang anak ni Camilla, meaning maaga siyang nag-asawa? O sisa niya. Ang sabi niya ay 21 siya noong nabuntis pero pinakasalan naman siya ng lalaki. Namatay raw sa aksidente ang asawa niya. Biglang nahabag ang kalooban niya para kay Camilla. Nang humilap ang kanyang sikmura ay tumayo na siya. I'm hungry. Wala bang makakain dito, ma'am? Anya. Tumayo na rin ang ginang at sabay silang lumabas ng opisina. Nagtungo sila sa counter ng cafe. May iilang hiwa pa ng cake na naiwan sa salaming estante. Nagpaluto si Agnes ng palabo kanina kay Camilla. May itinabi siya sa kusina para sa atin. Ani Glenda. Dito na tayo kumain. Hindi ko na kayang pumunta ng restaurant. Gutom na ako. Inilabas niya mula sa estante ang tig-isang hiwa ng 3 klase ng cake. Sige anak, kukunin ko lang ang palabok sa kusina. Dinala niya sa lamesa ang cake at umupo sa tapat nito. Bumalik din ang mommy niya, dala ang isang malaking plato ng palabok. May kasama pa itong malaking hiwa ng roast beef spare ribs. Tinikman niya ang palabok na may hiniwang nilagang itlog sa ibabaw. Ang sarap. It's not a typical palabok I've ever tasted. Hatol niya sa pagkain. Sabi ko sa iyo masarap talaga magluto si Camilla. Tikman mo rin ang Black Forest cake niya. Tinikman niya ang cake. Hindi siya mahilig sa sweets pero pasado sa kanya ang timpla ni Camilla. I like it. It's not too sweet. Anya. Talented talaga si Camilla. Hindi lang siya mahusay magtimpla ng kape at ibang inumin. Magaling din mag-bake at magluto. Tinikman din niya ang roast beef. Napalamon tuloy siya nang wala sa oras. Katatapos pa naman niyang mag-gym. Lunes ng umaga, pagpasok ni Camilla sa cafe ay may bago na siyang kasama. 2 lalaking barista ang nadagdag at isang delivery man. Lumapit siya kay Agnes sa counter. Camilla, may order pala ang regular customer natin sa munisipyo ng 5 macchiato, 2 latte at 3 americano. Isang buong mocha cake ang gusto nila, regular size. Sabi nito. Pero ubos na po kahapon ng mocha cake. Nag-bake na si Kuya Ri, 8:00 ay di-deliver ang order kaya pwede mo nang ihanda ang kape nila. Sige po. Pumasok na siya sa counter. Himalang maagang pumasok si Agnes. Ito na kasi ang may hawak ng susi. Pagkatapos naman ng tanghalian ay inasikaso na lahat ni Camilla ang order mula sa social media page nila. Si Agnes pa ang nagpaalala na hanggang 2:00 lang ang duty niya. Salamat sa paalala, Ate Agnes.
Magjo-duty pa kasi ako ngayon sa opisina ni Sir Alexis. Anya habang nagtitimpla ng kape. Pasensya ka na nitong nagdaang linggo, Camilla. Sobrang stress din ako sa bahay at nagkataong bumagsak ang sales natin kaya napagbuntunan kita. Anito. Himalang bigla itong bumait sa kanya. Simula kasi noong nagtrabaho siya roon ay mainit na ang dugo nito sa kanya. Kaya feeling niya ay pinahihirapan siya nito palagi dahil sa dami ng utos. Ayos lang ate, naintindihan ko dahil pareho naman tayong ina. Alam kong mas stress ka kasi 2 anak mo. Oo nga, puro lalaki rin ang mga anak ko kaya doble ang kulit. Buti ka nga mabait at masunuri ng anak mo. Napangiti siya. Maswerte rin ako sa anak ko kasi sobrang lambing niya. Nawawala ang pagod ko pag uwi ng bahay. Nang dumagsa ang customer nila ay minadali na niya ang trabaho. Pagkatapos ng kanyang duty sa cafe ay nagpalit kaagad ng bagong damit si Camilla. Pagkawan ay lumulan siya ng scooter patungo naman sa kumpanya ni Alexis. Good afternoon po. Nakangiting bati niya sa gwardya pagdating sa 8 palapag na DMG building. Ano pong kailangan nila, miss? Tanong ng lalaki. Ako po si Camilla Ortega. Magjo-duty po ako sa opisina ni Sir Alexis. Sa opisina ng CEO? Opo, sabi kasi ng CEO ay hanapin ko lang ang assistant niyang si Sir Dennis. Ah, ganun ba? Sige, pasok ka muna. Sumama naman siya rito papasok sa malawak na lobby ng gusali. Tinawag ng gwardya ang lalaking papasok sana sa elevator. Nakasuot ito ng itim na suit. Sir Dennis, hinahanap kayo ni Miss Camilla Ortega. Anito sa lalaki. Lumapit naman sa kanya ang lalaking nakasuit. Bata pa ito at may tsura. Hi Miss Camilla, ikaw palang sinasabi sa akin ni Sir Alexis. Halika. Nakangiting sabi ni Dennis. Sumunod siya rito hanggang sa elevator. Nasa opisina na ba niya si Sir Alexis? Tanong niya. Yes, at kararating lang din niya. Nabanggit nga niya sa akin na abangan daw kita. Mabuti naman naalala pa niya ako. Nakangiting sinipat siya ni Dennis. Ang totoo, nung isang araw pa pinaalala sa akin ni boss na may darating siyang office maid. Akala ko nga joke lang niya yun. Ha? Bakit? Curious niyang tanong. Ayaw kasi ni boss na may kasamang babae sa opisina. Talaga? Maila pala sa babae ang lalaking yun? Nangunot ang noo ni Dennis. Mukhang close kayo ni boss ah. Hindi naman. Empleyado rin kasi ako ng mami niya sa cafe. Napaharap bigla sa kanya si Dennis. Ah, ikaw yung sinisilip ni boss sa cafe ng mami niya tuwing dadaan kami roon. Nawindang siya pero bigla ring natawa. Bakit naman niya ako sisilipin sa cafe? Manghang tanong niya pero bigla namang sumikdo ang kanyang puso. Naudlot ang usapan nila nang huminto ang elevator. Lumabas na lamang siya. Hinatid siya ni Dennis sa opisina ni Alexis. Nadatnan nila ang binata na namumulot ng nagkalat na papel. Anong problema, boss? Tanong ni Dennis. Tila close rin ito kay Alexis. Kita mo naman nagtanong ka pa. Nasaan ni si Camilla? Dapat narito na yun eh. May scooter naman siya kaya walang dahilan para malate siya. Pwede naman siyang makalusot sa traffic. Palatak ng CEO. Hindi pa napansin si Camilla. Actually, Camilla is here, sir. Ani Dennis. Natigilan si Alexis at biglang tumayo ng tuwid. Pumihit paharap sa kanila. Baka sa mukha nito ang pagkabalisa at diretso ang titig sa mukha ng babae. Hi, narito na ako, boss. Nakangiting bati naman niya. Kumaway pa siya rito. Sinuyod siya ni Alexis ng tingin. Nakasuot siya ng bagong maroon na blouse at itim na slack pants. Inilugay lang niya ang gabalikat niyang buhok na tuwid. At nagpahid din siya ng lipstick sa mga labi. May konting face powder sa mukha. Ginuhitan din niya ng konti ang kanyang mga kilay. Nice, you're finally here. Akala ko nakalimutan mo na ang duty mo sa akin. Anito pagkuwan, tipid ng umiti. Makakalimutan ko ba yun? Araw-araw ko nakikita ang suit mo sa bahay namin, pero hindi ko ginawang basahan. At anong ginawa mo sa suit ko? Pinasuot ko sa malaking teddy bear ng anak ko. Okay, then what are you waiting for? Magsimula ka na sa trabaho mo. Anito. Kumilos naman siya at iniwan ang kanyang shoulder bag sa single couch. Itinuloy niya ang pamumulot ng nagkalat na papeles habang si Alexis ay kausap si Dennis. Pinasok ba ng bagyo rito at ang kalat? Usal ni Camilla. Nadulas sa kamay ko kanina ang tambak na papeles kaya nagkalat sa sahig. Ani Alexis, narinig pala siya nito. Aba, ang talas naman ng pandinig niya. Bulong niya. Nang lumabas si Dennis ay nilapitan siya ng CEO. Ano, bumait na ba sa'yo si Agnes?
Tanong nito habang nakatayo sa kanyang harapan. Oo, at nakakagulat nga. Ano ba sinabi mo sa kanya at biglang bumait? Sinabi ko lang naman na kung aabuso pa siya sa posisyon niya, maghahanap ako ng kapalit niya. Kaya pala. Salamat kasi gumaan na ang trabaho ko. May mga kasama na rin ako roon ngayon. Tumayo na siya at inilapag sa lamesa ang naipong papeles. Natigilan siya nang mabasa ang nakasulat sa papeles na nasa ibabaw. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng kumpanya. Anong problema, Camilla? Tanong ni Alexis. Umupo na ito sa swivel chair kaharap ng lamesa. Wala sir. Anya at isinalansan maigi ang mga papeles. Pagkatapos Marian, ikuha mo ko ng isang basong tubig sa lobby nitong 5th floor. May ref doon na puro bottled water ang laman. Yes sir. Seryoso siya sa kanyang ginagawa nang biglang hawiin ng kamay ni Alexis ang ilang hibla ng buhok niya na tumakip sa kanyang muka. Natitigilang tumitig siya rito. Ipitan mo yung buhok mo sa bawat gilid para hindi nalalaglag sa mukha mo, Camilla. Ha? Bawal ba na natatakpan ng mukha ko, sir? Tumawa ito ng pagak. Pangit kasi tingnan na makalat ang buhok mo. Sayang naman ang hindi pantay mong kilay kung matatakpan lang ng buhok. Mariing kumunot ang kanyang noo. Naghanap tuloy siya ng salamin. Lumapit siya sa aparador na merong pahabang salamin sa pinto. Hala, hindi pala pantay ang kilay ko. Bulalas niya. First time bang guhitan ng kilay mo? Amused namang tanong ni Alexis. Sinipat niya ito. Hindi nagmamadali kasi ako kanina. Ayoko kasing naitin mo na naman akong mukhang matanda. Tumawa ito. Ayusin mo muna ang kilay mo bago ka magpatuloy ng trabaho. Nadidistract ako riyan. Pasimple niya itong inirapan. Saktong hindi ito nakatingin. Kinuha naman niya ang kanyang bag at inilabas ang eyebrow pencil. May munting salamin din siya kaya inayos niya ang kanyang kilay habang nakaupo sa couch. Okay na to, hindi naman nahalata. Anya at muling tumayo. May I see? Ani Alexis. Kumabog ang kanyang dibdib at nag-alangang humarap kay Alexis. Huwag mo lalaitin ang kilay ko Hindi ako expert sa pagkikilay. Hindi naman. Anong hindi naman? Hindi ba pantay? Itinago niya sa bag ang kanyang gamit at lumapit sa binata. Tumayo siya sa harapan nito. I mean, hindi naman kita lalaitin. Okay na yan, kumapal ng konti. Pero bagay pa rin naman sa'yo. Hatol nito. Tipid siyang ngumiti. Hindi ka na ba madidistract sa mukha ko? Mahina itong tumawa. Hindi nga ako nadidistract sa magagandang babae. Sa'yo pa kaya? Umangat ang sulok ng kanya mga labi. May kayabangan din talaga to. Anas niya. What did you say, Camilla? Tanong nito. Kumislot siya at umatras. Sabi ko magtatrabaho na ako, sir. Ikuha mo muna ako ng tubig. Okay, boss. Lumabas naman siya ng opisina. Natagpuan niya ang lobby at meron ngang ref doon. Kumuha siya ng isang malaking bote ng mineral water. Pagbalik niya ng opisina ay may kausap na matandang lalaki si Alexis na nakasuit. Katulad sa suit nitong itim na iisang botones. Inabot niya rito ang bote ng tubig. Ikuha mo rin ng tubig si Mr. Antolo, Camilla. Mukha kasing dehydrated na siya. Utos muli ni Alexis sa kanya. Pansin nga niya na namumutla ang Ginoo. Nanginginig pa ang mga tuhod habang nakatayo sa harap ng CEO. Yes, sir. Lumabas siya ulit at kumuha ng tubig. May something din sa Alexis na yon. Ang talas din ng dila. Para ding hindi marunong mag-filter. Sinasabi na walang pag-aalinlangan kung anong napapansin. Anya nang pabalik na sa opisina. Naabutan niya na nakaluhod na sa sahig ang matandang Ginoo. Please, Mr. Del Mundo, huwag niyong ipa-terminate ang contract sa kumpanya ko. Sa kumpanya mo na lang kami kumakapit para hindi magsara. Samo ng Ginoo. Umupo ka muna at uminom ng tubig. Huwag mo kong iyakan sa harap ko dahil ayoko ng drama. Ani Alexis. Umupo naman ng Ginoo kaya inabutan ito ni Camilla ng tubig. Nagkandatapon ang tubig nito dahil nanginginig ang kamay nito. Naawa naman siya sa Ginoo kaya tinitigan niya sa mga mata si Alexis. Fine. I will not terminate the contract, but I'll give you 1 week to fix your company's scandal that affects my reputation too. Pagkawa na isabi ng binata, napatayo na ang Ginoo. Thank you so much, sir. I promise, I will do my best to fix the issue. You may leave. Tumalima naman ng Ginoo at nagmamadaling umalis. Mali atang tumitig ako sa mga mata mo, Camilla. Maya-maya ay sabi ni Alexis. Napatitig siya ulit rito. Ha? Bakit naman? Maang niya. I don't know.
Tinitigan lang kita sa mga mata, bigla na ako naawa dun sa business partner ko na puro kamalasan ng hatid sa kumpanya ko. Tumawa siya ng pagak. Kasalanan ko pa ngayon? Tumitig lang naman ako sa'yo kasi nagulat ako. Nagulat? Mukhang may hypnotism ang titig mo at biglang nawala ang galit ko sa taong yun. Okay ka lang, boss. Anong akala mo sa akin, mangkukulam? Natawa rin ito. Ilipat mo na lang tong papeles sa kabilang lamesa at dun mo ayusin. Ipagsunod-sunod mo according sa petsa. Utos nito pagkuwan. Binuhat naman ulit ni Camilla ang papeles at inilipat sa lamesa na malapit sa glass wall. May upuan din doon kaya lumuklok siya. Sir, pwede ko bang dalhin dito ang anak ko? Pagkuwan ay tanong niya. Bakit? Kasi sa tuwing Biyernes ay may schedule ang mama ko sa paglabas sa amo niyang politiko. Kaya sinasama ko rin sa cafe ang anak ko minsan. Wala ka bang tatay o kapatid? Wala na ang tatay ko, matagal na siyang patay. Wala rin akong kapatid. Ang ibang kaanak ko ay nasa Rizal, sa probinsya namin. Lumipat lang naman kami rito sa Maynila kasi kinuha na ng may-ari ang lupang pinauupahan sa amin noon. Hindi ba nakapag-provide ng bahay ang asawa mo noon? Nakikitira lang kami noon sa bahay ng nanay niya. Kaso may kinakasamang lalaki ang nanay niya na lasenggo. Kaya umalis kami ng anak ko. Karaniwang empleyado lang naman ang asawa ko noon at kagagraduate lang niya ng civil engineering noong nagsama kami. Sandaling tumahimik si Alexis. Sige, payag akong dalhin mo ang anak mo rito. Basta hindi siya makulit. Mabait ang anak ko. Masunuring bata yun at masipag din. Nauutusan ko na nga yun eh. Naghari na naman ng katahimikan. Ilang minuto ang nakalipas ay sinipat ni Camilla si Alexis at nahuli niya itong nakatingin din sa kanya. Mabilis itong bumawi ng tingin at nag-focus sa laptop nito. Napangiti siya. Biyernes ng tanghali ay isinama ni Camilla si Colton sa opisina ni Alexis. Itong kanyang nag-iisang anak sa yumaong asawa. May work ka rin po ba rito, Mama? Tanong ni Colton habang papasok sila sa opisina ng CEO. Oo, anak. Kaya may baon tayong food kasi hanggang gabi tayo rito. Anya. May bag din si Colton na damit at pagkain ng laman. May dala rin itong libro na babasahin. Ang ganda po rito, Mama. Ang lamig. Nasorpresa si Camilla pagdating sa workplace ni Alexis. May maliit kasi na folding table sa tabi ng lamesa niya. Good afternoon. Bati niya sa CEO na nakaupo sa harap ng lamesa nito. May binabasang papeles. Hello po. Bati rin ni Colton sa binata. Nabaling sa kanila ang atensyon ni Alexis. Saglit siyang sinipat bago nito titigan si Colton. Hi, little soldier. Nakangiting bati nito. Munting ternong camouflage kasi ang damit ni Colton. Mahilig ito sa soldier kahit laruan. Siya ang anak ko, sir. Si Colton. Grade 1 na siya sa susunod na pasukan. Anya. Tumayo pa si Alexis at nilapitan ng bata. Tinitigan ito sa muka. Pamilyar ang muka mo. Siguro kamukha mo ang tatay mo, no? Kausap nito sa bata. Tumingala lang sa kanya si Colton, hindi makapagsalita. Aware na ito na wala na itong tatay kasi madalas nilang dinadalaw noon sa sementeryo. Kamukha talaga niya ang tatay niya, sir. Sabi niya. Mistiso ata ang asawa mo, Camilla. Ang ganda ng mga mata ng anak mo. Opo, Spanish national ang tatay ng asawa ko pero hindi pinakasalan ng nanay niya. Napatitig sa kanya si Alexis na may curiosity sa mga mata. Are you using your husband's surname, Camilla? Pagkawan ay tanong nito. Oo, ang apelido ko sa pagkadalaga ay Tuazon. Bumalik sa upuan nito si Alexis pero seryoso na. Pinalagay ko palang folding table sa tabi ng lamesa mo para magamit ng anak mo. Kaya ayusin ka ring papeles. Sige po, salamat. Maglalampaso muna ako ng sahig. Lumapit naman silang mag-ina sa kanyang lamesa. May maliit ding upuan doon para kay Colton. Mama, dito rin po ba ako magbabasa ng book? Tanong ni Colton nang makaupo sa harap ng munting lamesa nito. Oo anak, pero wag mo lakasan ng pagbabasa para hindi maabala ang trabaho ng boss ko ha. Anya. Opo mama, behave lang po ako. Kaya ko na pong magbasa ng tahimik. Sige, ganyan na lang ang gawin mo. Kapag nagutom ka, ilabas mo ang snack mo na nasa bag. Sige po mama. Sinimulan na rin niya ang trabaho. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay pinatulog ni Camilla sa couch si Colton. Mabilis naman itong nakatulog lalo't malamig. Maya-maya ay dumating si Dennis, may bit-bit na malaking picture frame. Sir, narito na ang pina-enlarge niyong family picture. Sabi nito. Lower your voice, Dennis.
Ani Alexis, itinuro nito si Colton na natutulog sa couch. Napangiti si Camilla habang nakatingin siya kay Alexis na nakatayo sa harap ng lamesa nito. Inaayos naman niya ang mga libro sa bookshelf sa likuran nito. Sorry, may bata palang natutulog. Ani Dennis at tuluyang lumapit. Inabot nito kay Alexis ang picture frame. Thanks. Muntahan mo ang project manager at ipahanda ang report. Yes, sir. Umalis din kaagad si Dennis. Camilla, isabit mo tong frame kapalit ng sirang orasan. Paggawa na utos ng binata. Nagulat siya nang malingunan sa kanyang likuran si Alexis. Sobrang lapit nito sa kanya. Napaatras siya ngunit biglang natapilok ang isang paa at nawala ng balanse. Oops, be careful. Bulalas nito sabay hagip ng kanang braso sa kanyang bewang. Natigilan sila pareho nang maglapat ang kanilang mga katawan dahil sa paghatak sa kanya ng binata. Ilang sandali rin silang nagkatitigan. Maayos na mga kilay mo ah. Sabi nito na nagpabalik ng kanyang wisyo. Pumiksi siya at lumayo rito, ngunit ayaw paawat ng puso niya sa paghuhuramentado. Inaral ko ng pagkikilay kasi palagi mo nalang nasisita. Anya paggawan. Napangiti ang CEO. Sige na, isabit mo na tong frame. Inabot nito sa kanya ang picture frame. Kinuha niya yon at tinitigan ang family picture ni Alexis. Binata pa ito sa picture. Nag-iisang anak ka lang pala, sir? Yes, at ang picture na yan nung huling kuha naming mag-anak bago namatay si Daddy. Umupo na ito sa swivel chair. Namatay na rin pala ang tatay mo? He died 3 years ago because of liver cancer. Ginagawa kasi niyang stress reliever ang pag-inom ng alak. Pareho pala sila ng tatay ko. Liver cirrhosis ang kinamatay niya. Wala talagang magandang maidudulot ang alak sa katawan ng tao. Humila siya ng silya at inilapit sa pader kung saan nakasabit ang sirang orasan. Tumuntong siya sa upuan at inalis ang orasan. Nang maikabit na niya ang picture frame ay biglang umuga ang upuan. Camilla! Eksaheradong sambit ni Alexis at napatakbo agad sa kanya. Kaya naman niyang balansihin ang kanyang katawan, ngunit niyapos na siya nito sa bewang buhat sa likuran. Maingat siya nitong inilapag sa sahig. Tuluyan namang natumba ang upuan. Okay lang ako, sir. Hindi naman ako mahuhulog eh. Anya. I know, but I can't wait for you to fall on the ground. Bago ka mahulog, uunahan na kita. Mas safe kung sa akin ka mahuhulog. Pabulong nitong wika at sobrang lapit ng bibig nito sa kanyang tenga. Natigilan si Camilla nang maghurumentado na naman ang kanyang puso. Salamat, pero baka mapisambitok ako sa higpit ng yapos mo sa bewang ko, sir. Oh, sorry. Pinakawalan din siya nito. Napahigpit ang yapos ko sa'yo, para sure na sa akin ka lang mahuhulog. Bumanat pa ito ng hugot. Ang OA mo, sir. Amused niyang sabi. Itinayo na niya ang natumbang upuan. Really? Hinarap niya ito. Opo, pero cute pa rin namang pakinggan. Sorry, I'm not a romantic guy, and I haven't dated a woman yet. Tumikwas ang isang kilay niya. Talaga? Sa gwapo at yaman mo na yan, imposibleng walang magnasang babae na akitin ka. Tumawa ito ng pagak. May ilang babae namang naglakas loob na akitin ako, pero ayoko kasi ng ganun. I hate desperate woman. Ayoko na pinangungunahan ako. Pero bakit hindi ka nanligaw? Maraming mayayamang babae at sikat na siguradong magugustuhan ka. I'm not a typical wealthy man you used to know, Camilla. I will not use my wealth and physical appearance to win women's attention. Ang gusto ko kasi ay yung ako mismo pipili ng babae. And my standard is unique. I want a woman who will give me peace of mind, understand my nature, and be willing to adjust to my moody behavior. Of course, yung kaya ko ring mag-adjust sa kanya. Yung pareho kaming open-minded. Mas mature mag-isip ng babae, mas gusto ko. Ang swerte pala ng babaeng matitipuhan mo. Yeah, you're lucky. Bulong nito pero dinig niya. Ano yun, sir? Kunwari ay nabingi siya. Nothing. Let's go back to work. Anito at muling umupo. Bumalik naman siya sa harap ng bookshelves na may ngiti sa mga labi. Lunes ng hapon pagdating ni Camilla sa opisina ni Alexis ay pinaghanda siya nito para sa board meeting. Bakit isasama mo pa ako? Ano naman nagagawin ko sa meeting? Takang tanong niya. I need you by my side to control my temper. Medyo madugo ang diskusyon namin ngayon ng board members. Anito habang nag-aayos ng necktie nito. Ano? Gagawin mo pa akong bodyguard? Humarap ito sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Ang totoo hindi ko rin maintindihan kung bakit ang bilis kumalma ng inis ko sa tuwing nakikita kita.
Feeling ko, ginagamitan mo ko ng itim na mahika, Camilla. Hindi niya napigil ang pagbunghalit ng tawa. Kakapanood mo yan ng fantasy movie kasamang anak ko, boss. Baka mamaya niyan, bugahan mo ng apoy yung board members mo, ha? Biro niya. Natawa rin ang binata. Honestly, I miss your son, Camilla. Dalhin mo siya ulit dito. Kayong mag-ina ang happy pill ko ngayon. Lumapad ang kanyang ngiti at hindi naawat ang kilig sa kanyang puso. Unti-unti ay nagugustuhan na niya ang ugali ni Alexis na minsan ay parang klima ng Pilipinas. Pabago-bago. Kung ready ka na, let's proceed to the conference room. Pagkuwan ay yaya nito. Okay. Sumunod na siya rito. Buti na lang at maayos ang suot niyang damit sa araw na yon. Pagdating sa conference room ay si Alexis na lang ang hinihintay. Naroon na rin si Dennis at kaagad sinimula ng agenda. Tumayo sa gilid ng pintuan si Camilla at isa-isang pinagmasdan ang mga taong nakaupo sa harap ng mahabang lamesa. Pansin niya ang magandang babaeng katabi ng matabang lalaki na nakatitig sa kanya. Ano kaya ang problema ng babaeng to sa mukha ko? Bulong niya. Nabaling ang tingin niya kay Alexis na nakatitig din sa kanya. Sumenyas ang kamay nito. Tinatawag siya. Lumapit naman siya rito. May kailangan po ba kayo, sir? Magalang niyang tanong. Sit here. Anito, humila ng isang silya sa tabi nito. Ho? Bakit? Huwag ka na magtanong, umupo ka na lang. Umupo na lamang siya sa tabi nito at pansin niya na tumalim ang titig sa kanya ng babaeng kanina pa nakatingin sa kanya. Baka may kumanti sa akin pagkatapos ng meeting, sir. Bulong niya. Kumislot siya nang hawakan ni Alexis ang kanyang kamay na nakapatong sa hita niya. Napatitig siya rito. Inilapit pa nito ang mukha sa kanya at bumulong. Just act like we're relatives, okay? Anito, tumango lamang siya. Bakit biglang bumaba sa pinakadulo ang ranking ko, Alexis? I'm the pioneer investor of this company. Maya-maya ay protesta ng lalaking puti na ang mga buhok, pero hindi pa naman katandaan. Napatayo na ito. Oh, akala ko natanggal ka na sa ranking. Hindi pa pala. May sarkasmong sabi ng binata. Tumawa pa ng pagak. I'm serious, Alexis. Napiko na ang Ginoo. Fine, Mr. Gomez. I respect you as my company's pioneer investor. But over the past few years, I noticed you gradually bypassing the company's clients. My construction firm is now facing a misunderstanding with their clients. And the project manager reported that your private engineering firm is responsible for the client's contract signing cancellation. And because of that, I decided to terminate our partnership contract effective today. Seryosong sabi ni Alexis. You're too arrogant to kick me out, Alexis. Napunta lang sa top spot ang Del Mundo Group, yumabang ka na. Nanggagalaiting singhal ni Mr. Gomez. Matagal na akong mayabang, Mr. Gomez. Pero ang yabang ko'y ginagamit ko sa tama. Unlike you, wala ka pang napapatunayan na yumayabang na. Samantalang puro nakaw mula sa projects ng kumpanya ko nagpapayaman sa'yo. I'm tired of your corruption. Tumayo na si Alexis. And my lawyer will handle the lawsuit against you. So save your words in court. Dagdag nito at lumapit na sa pintuan. Tumayo na rin si Camilla at susunod na sana kay Alexis, ngunit napansin niya si Mr. Gomez na sumugod sa binata hawak ang baso ng tubig. Alexis! Tili niya at sumugod din sa CEO. Bago pa maihampas ni Mr. Gomez ang baso sa ulo ni Alexis, ay nahuli na niya ang kamay nito at pinilipit sa likuran. Oh! How dare you, woman! Daing ng lalaki. Kinuha niya sa kamay nito ang baso at inilapag sa lamesa. Subukan mong saktan ng boss ko, mababalian ka ng buto. Gigil niyang wika. Hinarap naman sila ni Alexis. Dennis, call the security. Utos nito sa assistant na kaagad tumanima. Nang dumating ang dalawang gwardya ay binitiwan din ni Camilla ang lalaki. Let's go, Camilla. Paanyaya ni Alexis. Lumabas na ito. Sumunod naman kaagad siya sa binata. Ang lakas naman ng loob ng investor mo na yun, sir. Sasaktan ka pa niya sa mismong teritoryo mo. May gigil pa ring sabi niya. Biglang huminto si Alexis at humarap sa kanya. Not bad. Pwede rin pala kitang maging bodyguard, Camilla. Nakangiting sabi nito. Huminto rin siya at ngumiti. Boss kita kaya po protektahan kita. Marunong kaya ako sa martial arts. Thanks. Oo nga pala, nabugbog mo nga rin ako noon. Tumabang ang kanyang ngiti. Sorry na. Pero paano ka natuto ng martial arts? Pagkawan ay usisa nito. Sumali kasi ako sa taekwondo club ng high school. Wow, I'm impressed.
Kumislot siya nang hawiin ng kamay nito ang buhok niya at inipit sa likod ng kanyang tenga. Sumikdo na naman ang kanyang puso. Alexis! Tawag ng babae na umabala sa kanila. Napalingon si Camilla sa likuran. Palapit sa kanila ang babaeng kasama sa meeting na masama ang titig sa kanya. Rona, gusto mo rin bang bawiin ang investment ng tatay mo? Pilyo ang ngiting sabi ni Alexis sa babae. Sumimangot ito. No, but I'm willing to double our investment if you accept my dad's marital alliance proposal. Tumawa ng pagak si Alexis. Do you mean you want to marry me for business? Yeah, since we're classmates in a business course during college, it's a good opportunity for us to combine our company's assets. Nagulat si Camilla nang bigla siyang akbayan ni Alexis. Sorry, I'm not interested in marital alliance. Besides, I'm getting married soon to my loving fiancé. Anito, nanlalaki ang mga matang tumitig kay Camilla ang babae. Maya-maya ay tumawa ito. I know that woman. She's a barista in your mother's cafe. I saw her with her son there. I heard she's a single parent. Anito, what's wrong with being a single parent then? Camilla is a loving, responsible mother to my son. I just lost contact with her before, and I didn't know we had a child. Since I found her, I didn't hesitate to marry her. Natigalgal ang babae pero hindi naniwala sa kasinungalingan ni Alexis. Your son? Stop lying, Alexis. I know you. I never heard you dating a woman. And why do I need to inform you about my private affair? I don't even think of you even in 0 seconds. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka-close sa mga tatay natin? Dad thought you valued our company's collaboration. But our father's closeness has nothing to do with us. So move on, Rona. And if you're not happy with my current status, you're free to withdraw your family's investment in my company. I can survive without your money. Talagang gagawin ko yan. Wait for your downfall, jerk. Ani Rona at padabog na lumisan. Humagikik pa si Alexis. Dami talagang sakim sa pera at kapangyarihan, ano babe? Anito kay Camilla. Natulala siya at hindi malaman kung paano kausapin ng kanyang boss. Ayaw na kasing magpahinga ng puso niya sa pagkabog ng malakas. Let's go to my office, Camilla. Pagkawa ni paanyaya nito. Sumunod siya rito ngunit hindi pa rin makaget over sa nangyari. Ang galing mong umarte, sir. Napaniwala mo si Rona na ikaw ang tatay ni Colton. Manghang sabi niya ng mahimasmasan. Hinarap siya nito. Mukha lang ba akong umaarte, Camilla? Wala namang katotohanan ng mga sinabi mo kay Rona. Nagsinungaling ka lang para itaboy yung babae. Yes, but I'm serious about the fiancé thing. Ano? Kung ano-ano na lang trabahong pinapagawa mo sa akin, ha? Una, maid, assistant, bodyguard pa nga. Tapos ngayon, gusto mong magpanggap ako na fiancé mo? Aba, parang dapat na ata akong humingi ng salary increase niyan, sir. Natigilan siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. Nagseryoso na ito. Camilla, I know you won't believe me, but I like you. Anito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napatda siya nang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Gusto mo ako, sir? Pagkawa ni saad niya. Yes. Unang pagkikita pa lang natin sa cafe ay iba na ang naramdaman ko sa'yo. Bukod sa nagustuhan ko ang niluto mong palabok, gusto ko rin ang personality mo. Pero may anak ako, Sir Alexis. Byuda pa. I don't care. I'm willing to accept your past. Can you please give me a chance? Sandali siyang natahimik dahil hindi niya matansya ang kanyang emosyon na tila may sariling buhay. Inaamin ko, nagugustuhan na rin kita, Sir Alexis. Pero sa tuwing naiisip ko ang asawa ko, natatakot ako na baka wala nang lalaking magmamahal sa akin katulad ng asawa ko. Tanggap ko na kami lang ng anak ko ang magkasama habang buhay. Emosyonal niyang pahayag. God always gives us a chance to be happy, no matter how painful and sad our past lives were. It's your chance, Camilla. I may not be perfect like your late husband, but I'm willing to prove you that loving me is worth it. Napanatag din siya ngunit hindi pa makapagdesisyon. Salamat pero bigyan mo muna ako ng time na mag-isip kasi nabibigla ako. Dumistansya naman to sa kanya. Sorry, I'll give you time to think, but please consider my feelings. Tumango siya. Dahil gustong makasama ni Alexis si Colton, ay araw-araw na itong sinasama ni Camilla sa trabaho. Bakasyon na rin naman kaya walang pasok sa school ang bata.
Biyernes ng gabi, pagkatapos ng trabaho, ay dumiretso sila sa cafe. Naroon ang mami ni Alexis at pinaghanda sila ng hapunan. Mabuti maaga kayo anak. Katatapos ko lang magluto ng hapunan at pasara na rin ng cafe. Ani Glenda nang datnan nila sa kusina ng cafe. Thanks mom. Niyaya ko rin kasi si Camille, nandito na sila mag-dinner ni Colton. Sabi naman ni Alexis matapos humalik sa pisngi ng ginang. Nag-alangan pa siyang lumapit sa ginang at hindi siya sigurado kung aware ito sa panliligaw ni Alexis sa kanya. Salamat sa dinner, madam. Naiilang niyang sabi. Nilapitan siya ni Glenda. Please stop calling me Madam Camilla. Just call me Mommy. Anito. Nawindang siya. Ho? Bakit naman po? Ano ka ba? You will become my daughter-in-law. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagimbal. Napatitig siya kay Alexis na nakangiti. Teka, wag mo sabihin hindi mo pa sinasagot ang panliligaw ng anak ko, Camilla. Maya-maya ay sabi ni Glenda. Hindi pa po. Namaywang ang ginang. What are you waiting for? Palaging puyat si Alexis kakachat sa'yo. Minsan parang tanga na nakangiti mag-isa. Sagutin mo na siya nang matigan na yan sa pagpapantasya. Ma, wag mo naman akong ilaglag kay Camilla. Nakakahiya. Angal ni Alexis. Kalaunan ay natawa si Camilla at lalong nagalak ang kanyang puso dahil suportado sila ni Glenda. Salamat po, Mami. Sige, sasagutin ko na po si Alexis. Anya pagkuwan. Hey, is that for real, Camilla? Gulat namang tanong ni Alexis. Tumango siya. Oo na, boyfriend na kita. May witness pa tayo ah. Napatili siya nang bigla siya nitong binuhat at nagpaikot-ikot. Thank you, babe. Anito. O siya, tama na yan. Let's celebrate your official relationship. Apilan naman ni Glenda. Nagutos na ito ng gwardya na tulungan itong madala ang pagkain sa lamesa sa may hardin. Mama, totoo po ba na magiging daddy ko na si Tito Alexis? Tanong ni Colton nang kumakain na sila sa iisang lamesa kasama si Glenda. Oo anak, turan niya. Papilitan niyo po ba si Papa? Namilog ang mga mata ng bata. Tumabang naman ang kanyang ngiti at napatitig kay Alexis. Ilang taon ba si Colton nung namatay ang asawa mo, Camilla? Tanong ni Alexis. 7 months old lang noon si Colton at habang lumalaki siya, palagi kong pinapaalala sa kanya ang tatay niya. I see. Bata pa naman si Colton. Matatanggap niya ang pagbabago sa buhay niya habang lumalaki siya. Just explain to him why you need to find him new father. Ibinalik naman niya ang atensyon sa bata na naghihintay ng kasagutan. Anak, sinabi ko na sa'yo noon na hindi na babalik ang papa mo. At saka ayaw mo bang magkaroon ng bagong papa katulad ni Alexis? Anya. Gusto ko po kasi mabait si Tito Alexis. Pero paano ko po siya magiging bagong papa? Ani Colton. Muli niyang sinipat si Alexis. Ito na ang kumausap sa bata. Colton, magiging daddy o papa mo ako kasi balang araw magpapakasal kami ng mama mo. Then titira kayo sa bahay ko at magkakaroon ka ng kapatid. Anito, umaliwalas din ang mukha ng bata. Talaga po? Oo, at para naman may kalaro ka na. Tapos sabay po kami papasok sa school. Yes, so pwede mo na ba akong tawagin daddy? Opo, daddy na kita. Napangiti rin si Camilla at naalis ang kaba sa kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan ay hinatid ni Alexis ang mag-ina sa tinutuloy ang apartment ng mga ito. Maliit lang pala tong apartment niyo, babe. Ani Alex nang makapasok sa salas ng apartment. Oo, ito lang kasi ang mura kaya pinagtsatsagaan namin. Sabi nito. Daddy Alexis, narito na pong lola ko. Batid naman ni Colton na siyang sumalubong sa lola nitong kararating lang. Hinarap naman niya ang ginang na may bitbit na supot sa magkabilang kamay. Tinulungan na niya ito. Magandang gabi po. Bati ng binata. Magandang gabi rin sa'yo, iho. Lumapit din sa kanila si Camilla. Ma, siya si Alexis, boyfriend ko. Yung sinasabi ko sa inyo na boss ko. Anito, pinakilala siya sa ginang. Siya naman si Mama Miranda, Alexis. Oo, naaalala ko na anak. Ang pogi pala niya Ani Miranda. Opo, at mabait din. Napangiti si Alexis dahil mabait din ang mama ni Camilla. Sumunod siya rito sa kusina, dala ang 2 supot ng groceries at mga gulay. Ilapag mo na lamang sa lamesang mga yan, Alexis. Mamaya ko na inaayusin at ako'y magbabanyo muna. Wika ng ginang. Sige po.
Binalikan naman niya sa salas ang mag-ina. Nagliligpit ng kalat si Camilla. Daddy, halika, may ipapakita ako sa'yo. Sabik namang sabi ni Colton. Hinila siya sa kanang kamay. Napasunod siya dito sa kwarto. Una niyang napansin ay ang malaking teddy bear na nasa kama. Suot nito ang suit niya na nasira noon ni Camilla. Hinila ulit siya ni Colton palapit sa maliit na divider. Daddy, marami akong toys at narito na rin ang binigay mo sa akin. Anito, tinuro ang mga laruang robot, sundalo at kotse na nakahilera sa itaas ng divider. Wow, marami na. Dagdagan natin yan sa susunod. Anya. Nabaling naman ang tingin niya sa naka-frame na larawan. Kinuha niya yun at tinitigan. Picture po yan ng mama at papa ko. Ani Colton. Nawindang siya nang makita sa wakas ang mukha ng yumaong asawa ni Camilla. Ngunit bigla siyang ginupo ng kaba. Errol? Sambit niya nang makilala ang lalaki sa picture. Anak, bakit pinapasok mo na riyan ng Daddy Alexis mo? Makalat ang kwarto natin. Sabi ni Camilla nang pumasok na rin ang kwarto. Naibalik niya ang picture at hinarap si Camilla. Hindi na humupa ang kaba sa kanyang dibdib. Sandali, lumabas muna kayo kasi ililigpit ko muna ang kalat dito. Ani Camilla. Okay po, tara na po Daddy. Yaya naman ni Colton, muli siyang hinila sa kamay. Hinintay lang ni Alexis si Camilla matapos sa paglilinis. Pagkuwan ay nagpaalam na siya. Binalikan niya sa cafe ang kanyang ina dahil wala itong masakyan. Kanina pa ako naghihintay sa iyo anak. Ani Glenda, nakaupo sa bench sa hardin. Nakausap ko pa kasi ang nanay ni Camilla, Ma'am. Anya. Ano, mabait ba ang nanay niya? Boto ba siya sa'yo, anak? Tumayo na ito. Opo, pero may natuklasan ako. Ano yon? Let's get in the car first. Binitbit na niya ang eco bag ng kanyang ina. Anong natuklasan mo, anak? Negative ba o positive? Tell me. Balisang tanong ng ginang nang makasakay na sila ng kotse. Nagmaniobra na si Alexis ng sasakyan. Nakita ko po ang picture ng dating asawa ni Camilla. It's Errol. Anya. Ano? Si Errol na pinsan mo? Yes, Ma'am. Oh my God. Hindi ba nagdemanda noon ng asawa ni Errol dahil akala nila ay may kinalaman ng kumpanya mo sa pagkamatay ni Errol? Does it mean it's Camilla? Napabuga siya ng hangin. Yes, pero hindi natuloy kasi walang sapat na ebidensya. Ang company lawyer ang humarap sa pamilya ni Errol kaya hindi ko siya nakilala noon. But I will tell Camilla the truth. Pero baka magalit siya, anak. I need to face this. I can't lose Camilla, Mom. I love her. Naging uneasy na siya. Hindi na nakaimik ang ginang. Nag-aalala rin para sa anak. Martes ng tanghali ay nagtungo na si Camilla sa opisina ni Alexis dahil may meeting ito. Nagtataka pa rin siya kung bakit balisa ang binata ilang araw na. Alexis, may problema ba? Usisa niya nang lapitan niya ito habang nakaupo sa couch. Stress lang ako sa mga nagdaang projects ng kumpanya. Pero may 2 bagong investors ka na sa malls nyo. Yes, and I'm happy about it. Tumayo na ito. Huwag ka nang ma-stress. Maayos din ang problema sa construction firm mo. Ngumiti rin ito at inakbayan siya. Thank you for cherishing me, babe. Huwag mo ako intindihin. Sanay na ako sa stress. Kung okay ka na, tara na sa conference room. Naghihintay na raw ng investors mo. Sumunod naman ito sa kanya. Pagdating sa conference room ay biglang tumahimik ang mga tao. Nang makaupo sila ay nagsimula na rin ang pagpupulong. May problema pala ang main branch ng mall sa Pasig City, Alexis. Batid ng isang board member na lalaki. What happened? Tanong naman ni Alexis. Umapila ang kapatid ng daddy mo para makuha niya ang isang mall. Nakapangalan pala yun sa kanya at nung namatay ang lolo mo, binawi ng daddy mo ang mall. I'm aware, but my aunt will not win this battle. Dahil sa kanya ay nasira ang imahe ng mall noon at maraming investors ang umalis. Binili ni daddy ang stock ng mall na yun at ibinigay sa tita ko ang shares nito. May konting profit shares na lang siyang natitira at naka-time deposit sa bangko. Naudlot ang usapan nang may dumating na ginang. Napatingin ang lahat dito. Hindi binili ng daddy mo ang stock ng mall, Alexis, kundi kinuha lang niya basta at pinalabas na nalugi. Galit na sabi nito pagkalapit sa nagpupulong. Nagimbal naman si Camilla nang makilala niya ang ginang. Ito lang naman ang kanyang biyenan. Pati si Alexis ay nagulat at sinipat siya. Tumayo na ito. Huwag niyo na pong baliktarin ang kwento, tita. Malinaw na kayo ang nagpaalis sa mga investors ng mall para hamunin si daddy.
At nang bumagsak ang stock ng mall, binili yun ni Daddy mula kay Lolo. At pumayag si Lolo. Pumirma kayo sa kasunduan matapos maibigay ni Daddy ang 10 million shares nyo. Depensa ni Alexis. Napatayo na si Camilla at naguguluhan. Tinawag kasi ni Alexis na tita ang kanyang biyenan. Napansin na rin siya ni Mildred. Sandali, Camilla, bakit ka narito? Gulat na tanong ng ginang. Nilapitan pa siya. Dito po ako nagtatrabaho. You're working with Alexis? Opo. Hahawakan sana siya ng ginang sa kanang kamay, ngunit hinila siya ni Alexis. Don't dare manipulate my fiancé's mind, tita. Asik nito. Ano? Fiancé mo si Camilla? Tumawa ng pagak si Mildred. See? How greedy are you, Alexis? Matapos mamatay ng anak ko dahil sa kasakiman yun ng daddy mo, pati asawa niya inangkin mo na rin. At sinong sunod mong aangkinin? Ang apo ko? Nawindang si Camilla at napatitig kay Alexis. Pinsan mo si Errol, Alexis? Nauutal niyang tanong. Yes. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo mamaya sa office. Anito. Dumistansya siya rito nang maalala ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nilapitan na siya ni Mildred. Paano mo nagawang umibig sa lalaking dahilan kung bakit namatay ang asawa mo, Camilla? Alexis and his father pushed Errol to suffer. Nadepress ang anak ko. Naglasing. Kasi sabi niya pinagkait ng daddy ni Alexis na magkaroon siya ng share sa kumpanya at pamahalaan ng construction firm. Pero wala siyang napala dahil inangkin lahat ni Alexis. May kopya ako ng CCTV footage noong nasagasaan ng kotse si Errol habang tumatawid sa kalsada ni Lasing. Katatapos lang nilang magtalo noon ni Alexis sa opisina. At dahil sa sama ng loob, nawala sa wisyo ang anak ko. Gigil na batid ng ginang. Tulalang tumitig si Camilla kay Alexis. At biglang nagpuyos ang kanyang damdamin dahil sa namumuong galit. Nangilid na ang kanyang mga luha sa pisngi. Hindi ko alam na magpinsan sila. Ngayon ko lang din to natuklasan. Pwes, ngayon ay alam mo na. Kung ito lang din namang pamangkin ko ang ipapalit mo sa asawa mo, mag-isip-isip ka, Camilla. Malayong malayo siya sa anak ko. Dumaling siya kay Alexis. Ikaw pala ang sinasabi sa akin ni Aaron na ganid niyang pinsan, Alexis. Galit na galit ang asawa ko noon habang nagkukwento tungkol sa pamilya niya. Puno ng hinanakit niyang wika. Nilapitan siya ng binata ngunit itinulak niya ito sa dibdib. Camilla, let me explain. Anito. Namagitan na si Mildred. Tama na, Alexis. Huwag mong insultuhin ang kaluluwa ng anak ko. Asik nito. Nang hilahin siya ng ginang palabas ng silid, ay nagpatangay na lamang siya. Wala na rin kasi siyang lakas dahil sa labis na emosyon. Nang mahimasmasan ay tumanggi si Camilla na sumama kay Mildred. Isasakay na sana siya nito sa kotse nito. Camilla, wag mo sabihin makikinig ka pa sa paliwanag ni Alexis. Ganito mo ba bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Errol? Palatak ng ginang. Sabi niyo noon, wala kayong nakuhang shares mula sa kumpanya ng tatay niyo, tita. Ano po yung sinabi ni Alexis na naibigay sa inyo ang shares ng mall? Usig niya sa ginang. Naguluhan na kasi siya. Naging uneasy ito. Maliit lang naman ang share na yon at nabili ko ng house and lot. Yun ang tinirahan niyo noon ni Errol sa Rizal. Anito. Pero sabi ni Errol, inutang niyo po ang property na yon. Nung kailangang operahan sa puso si Colton, nagbigay lang kayo ng 5,000. Pero nakita ko kayo na naglaro sa kasino kasama ng mga kaibigan niyo. Nakabili din kayo ng bagong kotse. Naungkat din niya ang pagdududa niya noon sa kanyang binan. Hindi ito nakaimik at bakas sa mukha ang pagkabalisa. Of course, she will not tell you the truth, Camilla. Sabi ni Alexis na biglang sumulpot sa kanilang likuran. Napalingon siya sa binata. Anong totoo? Naguguluhang tanong niya. Huwag mo nang manipulahin ang isip ng manugang ko, Alexis. Apila naman ni Mildred. Sino ba sa atin ang manipulator, tita? You're the one who pressured Errol to chase the shares you already claimed. Kumpiyansa nga ni Alexis. Wala kang alam sa pinagkagawa ng daddy mo, Alexis. He ruined my image to manipulate Dad's mind. Huwag niyo na pong baliktarin ang kwento, Tita Mildred. I heard you talk to someone before, at sinabi mo na tanggalin lahat ng investor ng mall para biglang bumagsak ang stock. At yung kasosyo niyo ang magiging sole investor under your management. Pero bago kayo magtagumpay, na-aksyonan ng Daddy ang problema, at siya ang nagdagdag ng stock sa mall kaya kaagad nakabangon. Then you pretended to be a victim. How narcissistic you are, Tita. Hindi na kayo naawa kay Errol na pilit pinababango ang pangalan niyo kay Lolo para lang maambunan kayo ng mana. You're the one who killed your son. No, sinungaling ka. Come on, stop playing innocent, tita.
Tinawag ni Alexis si Dennis na lumabas ng gusali. Lumapit naman ng lalaki at ipinakita ang mga papeles sa ginang na siyang nagpagimbal dito. Ang mga yan ay nakalap kong ebidensya na magpapatunay sa mga ninakaw niyong income ng mall noon, tita. Nalulong kayo sa kasino. Nakautang ng 20 million. Yun ang dahilan kung bakit atat kayong masolo ang main branch ng mall. At naghimagsik kayo noong nabisto kayo ni Daddy. Nung nakuha ninyo ang 10 million shares, nalaman ko na pinatalo niyo lang yun sa kasino. At kaya na-depress noon si Errol ay dahil sinabi ko sa kanya ang totoo. Na tinangay niyo at pinatalo sa sugal ang 10 million na dapat ay mapunta sa kanya. Kakausapin ko pa lang sana ulit si Errol noon at bibigyan siya ng 1 milyon para pampa-opera sa anak niya. Kaso nung hinabol ko siya palabas ng kumpanya, patawid na siya ng kasada at nabundol siya ng kotse. Nangako rin ako sa kanya na gagawin ko siyang director ng construction firm ko. At sabi niya pag-iisipan niya. But he's gone. Naging emosyonal din sa pagkwento si Alexis at napaluha. Napatitig si Camilla kay Mildred na nanginginig at humahagulgul na. Patunay lamang yun na guilty ito. I did my best to give my son his rights to my father's company. Kasi walang tiwala sa akin si Daddy. Anito, paano magtitiwala sa inyo si Lolo? Winawaldas niyo ang pera niya sa walang kabuluhan, tita. Pinaaral kayo pero nagpabuntis kayo sa Spanish professor niyo sa US na pabilyado. Then isinisi niyo kay Errol ang pagkasira ng buhay niyo. Ginawa niyo lang collateral lang anak niyo para kaawaan kayo ni Lolo at bigyan ng chance. Pero sinira mo ang tiwala niya. Ani Alexis. You can't blame me, Alexis. Your grandfather's unfair treatment made me a rebellious daughter. You're the one who destroyed your image that made Grandpa lost his trust in you. Kailan mo ba yung tatanggapin sa sarili mo, tita? Tama na. Panalo ka na. Ibigay mo na lang ang natirang 5 million profit shares ko na naka-time deposit sa account ng daddy mo. Fine. I'll give what you want. But tell Camille the truth about your mistake. Oo na. Inutusan ni Alexis si Dennis na kunin ang check booklet nito sa opisina. Tumalima naman ang lalaki. Napasandal sa poste ng parking lot si Camilla at hindi na naawat ang kanyang pagluha. Lumapit naman sa kanya si Mildred at inamin lahat ng pagkakamali nito. I'm sorry, Camilla. It's all my fault. Inaamin ko na isinisi ko noon kay Errol ang kamalasang nangyari sa buhay ko. Kasi kung hindi ako nabuntis sa kanya, hindi ako itatakwil ng tatay ko. Nabuntis ako ng Spanish professor ko noon. Pilit niyang kinukuha sa akin si Errol pero hindi ako pumayag. Pumayag lang siya na ipagamit kay Errol ang apelyido niya at tinanggap ko ang financial support niya kay Errol. Pero biglang natigil ang pagpapadala ng pera ng tatay niya. Kaya nagsumikap ako na makabalik sa kumpanya ng daddy ko. Binigyan ako ng chance ni daddy at tinanggap niya si Errol bilang apo. Kaso pinalayas kami ni daddy noong natuklasan ng kasalanan ko sa mall at pagsusugal ko. Kaya tumira kami sa Rizal at doon ay nakilala mo ang anak ko. Lumuluhang kwento ng ginang. Hindi malaman ni Camilla kung magagalit o maaawa siya sa ginang. Alam niya na depressed din ito noon, kaya walang maayos na desisyon sa buhay. Pero higit siyang naaawa kay Errol. Akala nito ay hindi ito mahal ng pamilya nito. Yun pala'y ina nito ang may kasalanan ng lahat. Ang bait po ng anak niyo, tita. Bakit hindi niyo siya minahal ng lubos bilang anak? May hinanakit niyang usig. Humagulgol na ang ginang at napaluhod sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, Camilla. Alam kong hindi ako naging mabuting biyanan sa'yo. Pero nagpapasalamat ako kasi ikaw ang minahal ng anak ko. Naramdaman niya ang pagmamahal na deserve niya, na hindi ko naibigay bilang ina niya. Siguro nga ay karma na ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi na ulit ako nabiyayaan ng anak at walang lalaking nagtatagal sa akin. I'm alone now. Gustuhin ko mang ilapit ang sarili ko sa apo ko. Hindi ko magawa dahil may kasalanan ako sa ama niya. Sana ngay ako na lang ang nawala at hindi si Errol. Namayani naman ang awa niya para sa ginang. Inakay niya ito patayo at niyakap. Tama na po. Hindi gugustuhin ni Errol na makita kayong ganyan. Mahal na mahal niya kayo. Anya. Muli itong humagulgol at hindi na nakapagsalita. Nang bumalik si Dennis ay binigay na ni Alexis ang napirmahang tseke sa ginang. Nagulat siya nang ibigay sa kanya ni Mildred ang tseke. Bakit niyo po ito binibigay sa akin, tita? Anya. Para yan sa apo ko. Ito lang ang paraang alam ko para makabawi kay Errol. Anito. Pero, paano po kayo? May sari-sari store naman ako sa Rizal. Okay na yon. Tumigil na rin ako sa pagsusugal. Tiningnan niya ang tseke. 5 milyon ang nakasulat doon at pay to cash. Meaning ay pwedeng makuha ng kahit sino.
Ito po ba talaga ang desisyon nyo kaya nagpupumilit kayong kunin ng share na to? Oo. Alam kong walang naiwan na kahit na ano si Errol sa inyo ng apo ko. Kaya naisip ko na ibigay yan sa inyong mag-ina. Pero mas kailangan nyo po ito lalo't nag-iisa na kayo. Hindi na, Camilla. Mas kailangan yan ng apo ko. Huwag mo sanang tanggihan para sa anak ko. Salamat po. Dadalawin po namin kayo ni Colton madalas. Buwan-buwan din naman namin binibisita ang puntod ni Errol. Anya pagkuwan. Sige, hihintayin ko kayo ng apo ko sa death anniversary ni Errol. Salamat, Camilla. Tumango siya. Hinatid pa niya pasakay sa kotse nito ang ginang. Nang makaalis si Mildred ay saka lamang hinarap ni Camilla si Alexis. Salamat, Alexis. At sorry kung nagalit ako kanina. Di ko kasi agad naintindihan ng tunay na nangyari noon. Hinawakan naman siya nito sa mga kamay. I can't blame you, Camilla. Nung nakaraang linggo ko pa nalaman na si Errol lang asawa mo. Kasi nakita ko ang picture niya sa kwarto niyo ni Colton. Pag-amin nito. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na pinsan mo pala si Errol? Kasi nabigla ako at nag-isip ako ng mas madaling way para masabi sa'yo ang totoo. Kaso, nagkasabay ang mga problema at nangulit si Tita Mildred tungkol sa naka-freeze niyang share sa bangko. Ako lang kasi ang pwedeng makagalaw ng account ni Daddy. Totoo ba na bibigyan mo dapat ng 1 milyon noon si Errol para sa operasyon ni Colton? Oo. Nung gabi kasi bago siya namatay ay nagpunta siya sa office ni Daddy, which is dito. Nadatnan ko sila na nagtatalo noon. Lasing si Errol kaya emosyonal. Pinaliwanag ni Daddy ang nangyari sa shares ni Errol. Nakialam na ako kasi naging violente si Errol. Sinabi ko sa kanya totoo sa mga ginawa ng mami niya. Noon pa lang ay natuklasan na niya ang ginawa ng mami niya, kaya lalo siyang na-depress. Sumama ang loob niya noon kay tita. Kinausap ko siya ng maayos at sinabi niya na kailangan niya ng malaking pera kasi ooperahan sa puso ang anak niya. Naawa naman ako kaya sabi ko'y bumalik siya sa umaga para ibigay ko ang tseke. Pinilit niya ako na ibigay ko ng 1 milyon kasi uuwi na raw siya sa pamilya niya. Nagmatigas ako kasi baka maiwala niya ang pera lalo't lasing siya. Umalis siya bigla. Nagbago ang isip ko at hinabol ko siya para sana bigyan kahit kalahating milyon muna at ipapahatid ko siya sa driver ko. Kaso nakita ko siyang nabundol ng kotse. Mahabang kwento nito. Naroon ka nung nasagasaan si Errol? Gumaralgal ang tinig na saad niya. Oo, ako ang nagtawag ng ambulansya at pinadala sa ospital si Errol. Kaso hindi na siya umabot. Hindi rin ako pinatulog ng konsensya ko noon, Camilla. I blamed myself for letting him go disappointed. Napaluha na rin ang binata. Napayakap na siya dito at humagulgol siya sa dibdib nito. Nung gabi bago ko nabalitaang namatay si Errol, nag-chat siya sa akin at sinabing dalhin ko na sa ospital si Colton kasi sabi niya may pera na siyang pangpa-opera. Pero hindi niya nabanggit na sa'yo galing ang pera. Anya. Bakit pala nagkasakit sa puso si Colton? Pagkuwan ay tanong nito. Nagkaroon siya ng pulmonary atresia. Hindi na-form ng maayos ang pulmonary valve niya. Simula nang ipinanganak ko si Colton, suki na kami ng ospital. At dumaan siya sa cardiac catheterization. Kaso sobrang bagal ng improvement, kaya na-required ng doktor ang surgery. Yung perang ginamit ko sa operasyon ni Colton mula sa 1 milyon na binigay ng boss ni Errol nang namatay siya. Kasama na roon ang gasto sa pagpapalibing sa kanya. Ako ang nagpadala ng 1 milyon sa dating assistant ni Daddy. Siya rin ang nagkasikaso sa bangkay ni Errol para maiuwi sa Rizal. Pumunta kami ni Daddy sa libing ni Errol pero hindi kami pinalapit ni Tita Mildred. At sinisi pa kami sa pagkamatay ni Errol. Naalala kong lalaking naghatid sa bangkay ni Errol na nakakabaong. Siya ang nagbigay ng pera sa akin. Galit pa ako noon kasi gusto ko sana makausap ang boss ni Errol. Kaso hindi raw pwede, sabi ng lalaki, kasi busy daw. Nag-file ako ng kaso dahil sabi ni Tita Mildred may kinalaman ng boss ni Errol sa nangyaring aksidente. Kaso nga, na-dismiss din ang kaso kasi walang sapat na ebidensya. Ikaw at ang daddy mo pala ang tinutukoy ni Errol na boss niya. Ang sabi niya lang ay pinsan niyang may-ari ng construction firm na pinagtatrabahuhan niya. At galit pa siya noon sa inyo. Kasi na-brainwash ng mami niya si Errol. Pinaniwala na kinamkam naming mag-ama lahat ng ari-arian ni Lolo nung namatay si Lolo. Ginamit ka lang din ni Tita Mildred para maidiin kami sa kaso. Pero hindi siya nagtagumpay. Naging handa kami sa lahat ng ikakaso niya. Humagulgol na naman si Camilla nang maalala ang yumao niyang asawa. Tahan na, Camilla. Tara muna sa office. Alo nito sa kanya. Sumama na lamang siya rito pabalik ng opisina. 1 linggo pa lang ang lumipas, balik normal na rin ang trabaho ni Camilla.
Pero full-time office assistant na siya ni Alexis. Linggo naman ng umaga ay umuwi sila sa Rizal para sa death anniversary ni Errol. "Hello, Papa. Narito na po kami ulit ni Mama," sabi ni Colton nang makaupo ito sa puntod ni Errol. "At alam mo po ba, may bago na po akong daddy," dagdag nito. Napangiti si Camilla. Katatapos lang niyang mag-alay ng panalangin. Si Alexis naman ay nagbunot ng malagundamo sa paligid ng lapida. Errol, alam ko masaya ka na ngayon kasi naayos na ang problema sa mami mo. At huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa mag-ina mo. Mamahalin ko sila katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Ani Alexis. Tinabihan ito ni Camilla. Umupo na rin siya sa damuhan. "Nanaginip ako kagabi. Sabi ni Errol, huwag ko na raw siyang hintayin. Masaya raw siya na makita akong masaya." Anya. Inakbayan siya ni Alexis. Ilang gabi rin ako na naginip kay Errol. Nangako rin ako sa kanya. "Anong pangako mo?" Tumingala siya sa gwapo nitong muka. May dinukot sa bulsa ng pants nito si Alexis. Nangako ako na itutuloy ko ang nasimulan niyang pamilya. So I decided to do this. Napatingin siya sa hawak nitong pulang kaheta. Binuksan nito yon at pinakita ang laman nitong singsing. I promised Errol to marry you and to be your new husband. Ani Alexis. Lumuhod na ito sa kanyang harapan. Camilla Ortega, can you please accept me as your new husband and the father of your child? Mahal na mahal kita. Marry me, please. Naluluhang tumango siya. "Oo, tinatanggap ko, Alexis. Pakakasalan kita. Mahal na mahal din kita." Tugon niya. Malapad itong umiti at dagling isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Pagkuwan ay siniil nito ng halik ang kanyang mga labi, na dagli naman niyang tinugon. "Uy, ano ginagawa niyo po ha?" Maya-maya ay tanong ni Colton na siyang pumigil sa kanila. Niyakap naman ni Alexis ang bata. "Anak, magiging official daddy mo na ako." Anito. "Daddy naman po kita, di ba?" "Yes, pero ikakasal muna kami ng mami mo." "Then magkakaroon na ako ng kapatid?" Nanlaki pa ang mga mata ng bata. "Yes, kahit ilang kapatid pa ang gusto mo." "Yay! Marami na akong makakalaro." Hindi na maalis ang ngiti sa mga labi ni Camilla habang pinagmamasdan ng kanyang anak at si Alexis na tila tunay na mag-ama. "Mainit na, tara na sa bahay ng lola mo, anak. Nagpaluto ang lola mo at doon tayo manananghalian sa bahay niya." Pagkuwan ay yaya niya. Tumayo naman ang mga ito at sabay na silang bumalik sa kotse ni Alexis. Hindi sumama ang mama niya dahil isinama ito ng mami ni Alexis sa mall. Magsa-shopping daw ang mga ito. Pagdating naman sa bahay ni Mildred ay kaagad nagaya kumain ng ginang. Masaya rin ito nang malamang magpapakasal na sila ni Alexis. Mabuti naman para lalaki si Colton na may buong pamilya. Ani Mildred nang ipaalam nila ang pagpapakasal. "Dalawa na po ang papa ko, Lola. Ang unang papa ko nga lang ay nasa heaven na kasama ni Papa God." Masayang sabi ni Colton. "Aba, maswerte ka, apo, kasi may dalawang papa ka. Magpakabait ka sa bagong papa mo, ha?" "Opo, Lola. Magkakaroon din po ako ng kapatid, sabi ni Mama at Daddy." "Wow, that's a good news." Nagkatitigan lang sila ni Alexis at ngumiti. Na-pressure sila bigla na gumawa ng kapatid ni Colton. 3 buwan nang lumipas ay nagpakasal din sina Alexis at Camilla sa simbahan. Dumalo rin si Mildred at nakasundo rin ang bagong biyenan niya. Mas naging close pa ang mga nanay nila ni Alexis. Ilang buwan lang ang lumipas, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. Labis yung ikinatuwa ni Colton, na ngayon ay may kapatid na at isang ama na buong pusong tumanggap sa kanila. Akala ni Camilla tapos na ang lahat. Nawala ng espasyo sa puso niya para sa panibagong pag-ibig. Pero dumating si Alexis, hindi para palitan ang nakaraan, kundi para patunayan na may mga taong darating hindi para ayusin ka, kundi para sabayan ka. True love sees your past, your pain, your scars, and chooses you anyway. Because being a single parent doesn't make you less worthy. You are still someone who deserves to be seen, to be chosen, and to be loved. Fully, fearlessly, and without conditions. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.